Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mula sa pagkasubsob sa unan ay nag-angat na mukha sa Heaven nang bumukas ang pinto niya at pabagsak ding na isara. "Anong ginagawa mo dito?" "Iyan ang napala mo sa paninilip," wika nito sa nininingkit ng mga mata. Sandali lang ang kalituhan niya. Mabilis na bumangon at umupo sa gilid ng kama. "Wala kang karapatang pumasok dito sa silid ko," aniya sa bahagya ng tumaas ang tinig niya. "Wala kang karapatang pakialaman ako sa relasyon ko kay Marco. Kung kahit ikaw," hindi niya itinuloy ang sinasabi. "Dahil kahit ako ay ano." Galit nitong ulit sa sinasabi niya at dahang-dahang humakbang papalapit. "Ano ang ginawa mo sa kamalig? Manubok? Panuurin ako? Hindi ko alam na naroon kayo." Hiyaw naman niya. Napapahiya siya at nagagalit siya. "Bakit ikaw? Hindi ba't naroon ka sa tagpuan namin ni Marco? Nagkataon lang ba na walang kamalig na nagtatago sa amin kaya agad mo kaming nakita?" Napamura naman ito. Naglalabas ng apoy ang mga mata nito at yumuko at hinawakan siya sa magkabilang balikat at marahas na itinaas. "Si Marco, hinding-hindi makakarating kung nasaan ako. Nakahantad man o nasa loob kayo ng kuweba. I kill him first." Wala siyang naintindihan sa sinasabi nito. Alam niyang nagagalit siya at nagagalit din ito at natatakot siya rito. "Bitiwan mo ako, you beast! You were behind that wall for minutes, turned chicken at the last minute." Nagtagas ang mga ngipin nito. "Hindi mo ako kayang panoorin? Bakit ka umiiyak?" Marahas nitong pinahid ng kamay ang luha sa mukha niya. "Wala kang pakialam, bitawan mo ako at lumabas ka dito." "Gusto mong malaman kung paano ko gagawin yon, ha?" Halos matanggal ang mga balikat niya sa pagkakayugyug nito. At bago pa niya maitulak ang binata, tumaas ang isang kamay nito sa likod ng ulo niya at pagkatapos ay bumaba ang ulo nito at siniil siya ng marahas na halik. Parusa ang halik na iyon pero natigil siya sa pagpipiglas. She was stunned, shocked. Tila siya jealous sa mga bisig ni Aris. And before she could think of anything else, ay ibinaba siya nito sa kama kasama ito. Fell on top of her, kissing her, embracing her, fondling her young body. Umikot ang buong kaisipan niya. Hindi niya maintindihan kung alin sa mga sama-samang emosyon ang dapat mangibabaw. At tila eksena sa video na biglang inireplay. Lahat ay siya ang tauhan sa pagkakataong iyon. Naramdaman niya ang kamay ng binata na marahas na pumapailalim sa palda niya. Then, marahas nitong hinaklit ang panty niya. Gusto niyang tumilis subalit nung angkinin nito ang mga labi niya. Gusto niyang magpipiglas, subalit tila na manhid ang buo niyang katawan at nawalan siya ng lakas. Alam niyang ibinaba nito ang zipper nito. Alam niyang naroroon na ito. Nararamdaman niya ang magaspang na kayo ng maong sa balat niya. Then he moved. Napangangasiya ng maramdaman ang kahandaan nito. Pinakawalan niyang maliit ang mukha at hinabol ang paghinga. Her chest heaving, she was catching precious breath. Kasabay niyon ay ang naramdaman niya ang pagpipilit nitong makapasok. Kung paano nito gagawin iyon ay hindi niya alam. She could feel the initial pain. "Aris," nanginginig ang tinig niya kasabay ng paghikbi niya. Umaagos ang luha sa mga mata nang hindi niya namamalayan. "Sinasaktan mo ako." Natigilan siya. "Alam ko," marahas na bulong nito. "I know." Marahas itong napamura. "Masahol ka pa sa pinagbabawal na gamot, Heaven." Sa isang iglap ay naramdaman ni Heaven ang dapyo ng hangin mula sa bintana. Na humahaplos sa katawan niya nang umangat mula sa katawan niya ang binata. Lumundo ang gilid ng kama niya.
Nang maupo ito at sinapo ang dalawang palad ang ulo. Nakakabingi ang katahimikang namamagitan sa kanila. Nagulat pa siya nang tumayo si Aris. I'm sorry. Hindi niya halos marinig iyon. Mabilis itong humakbang patungo sa pintuan. Binuksan at walang lingong lumabas. At saka pa lang niya pinakawalan ang pinipigilan na paghinga, kasabay ng pag-iyak. Kung iniiwasan niya si Aris bago ang pangyayaring iyon, ay lalong higit pagkatapos. Ni hindi niya gustong makasalubong man lang ang tingin nila. Kung hindi nga lang magtataka ang mga magulang ay hindi siya sasabay sa pagkain. Bagamang ganoon na lamang ang pasasalamat niya sa ina dahil manipulado nito ang usapan sa mesa. Bakit hindi kayata kumakain, Heaven? Si Robert. Nagangat siya ng mukha at nagsalubong ang mga mata nila ni Aris na matiim na nakatitig sa kanya. Agad siyang umiwas ng tingin at itinuon sa ama. Nag-snack na ako kanina pa. May problema ka ba, Heaven? Si Manuela. Tila wala ka sa sarili mo nitong nakaraang araw. Nag-away ba kayo ni Marco? Hindi, ma. Sagot naman niya. Ilang linggo na lang kasi at pasukan na uli. Yes, I was wondering what course to take. Ngumiti naman si Manuela. Goodness, napakaaga pa para isipin mo yon. Anyway, sa isang buwan ay luluwas tayo na Maynila para mamili ng gamit mo. Subalit maraming nangyari bago dumating ang isang buwan. Hindi ba kayo papasok, Papa? Tanong niya sa ama nang ihinto nito ang bagong-bagong four-wheel drive pick-up sa may bukana ng gate ng bahay. Bumaba siya mula sa sasakyan. Sinadya ng ama iyon sa kabisera at sumama siya dahil ipinagmamalaki nito ang bagong sasakyan. Mauna ka na, iha. Susunduin ko muna ang mama mo sa klinik ni Dr. Luis. Ang sabi ko'y dadaanan ko siya roon. Tuloy maiikot ko itong pick-up bago ko ipasa sa driver natin. Nasisiyahang wika nito. Naggibit siya ng mga balikat at nilakad ang bahay. Nilingon ang ama na iniliko ang sasakyan sa daan patungo sa kabilang farm. Papanhik na siya sa silid niya nang mapahinto sa tapat ng guest room. Doon natutulog si Aris at bahagyang nakabukas ang pintuan nito. Nasa orchard ang binata at marahil ay naiwan nitong bukas ang silid. Humakbang siya patungo roon upang isara nang marinig ang tinig ng ina. Ang unang pumasok sa isip ay tumalikod. She didn't want to eavesdrop. Nangyari na minsan manubok siya ng hindi sinasadya at hindi niya gustong maulit iyon. Pero nanaig ang kanyang kuryosidad. Ang akala ba niya ay nasa klinik ang ina? Kung naroon ang ina at nagsasalita, ay si Aris ang tiyak na kausap nito. She went closer. At sa ikalawang pagkakataon ay nanlaki ang mga mata niya at napasinghap. Lamang ay nagawa niyang huwag magpakawala ng anumang ingay. Si Manuela ay nakayakap kay Aris at ganoon din ang binata sa mama niya. Hindi niya malalaman. Hindi niya yun malalaman, Aris. Wika ni Manuela na tumingala at sinapu ang mukha ng binata. Kinabig pa yuko at hinagkan sa pisngi. Kung alam mo lang kung gaano kita pinananabikan. Kung paano siya nakalabas ng bahay ay hindi niya alam. Kinasuklaman niya pareho ang dalawa sa oras na iyon. Gusto niyang sumigaw at tumili. Paano nagawa ni Manuela iyon sa papa niya? Ni Aris, sa kanilang lahat. Si Aris at si Ali. Si Aris at ang mama niya. Si Aris at siya na muntik na nitong mapagsamantalahan. Galit na galit siya dito. Kinasusuklaman niya ito, maging ang kanyang sariling ina. Nang gabing iyon ay kinausap niya ng sarili niyang ang ama. Papa, gusto kong paalisin mo rito, sa atin si Aris. Wika niya na lumakad-lakad sa harapan ng ama. Nagsalubong ang mga kilay ni Robert. Ano na naman ba yan, Heaven? Bakit ba mainit ang ulo mo sa taong yun? Mabait si Aris, mapagkakatiwalaan at... Mabait? Mapagkakatiwalaan? Baling niya sa ama. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Papa. Nadadaya kayo ng lalaking yon. Tumigil ka sa kalakuhang ito, Heaven. Nasa tinig ni Robert ang galit. Pumanhik ka na sa silid mo. Papa, that man almost raped me. Lumabas sa bibig niya iyon bago niya napigilan ang sarili.
Natilihan si Robert at lihim siyang nasiyahan. Hindi man niya gustong malaman ng ama ang nangyari sa kanila ni Aris. Marahil ay mapapaalis na nito ang lalaking iyon sa kanila. Ang pagkasyak sa mukha ni Robert ay nahalinhan ng panlulumo. Bumuntong hininga at umiling ito. Huwag kang gumawa ng usap-usapan para lang sirain si Aris Heaven. Wika nito sa tono na hindi niya kailanman narinig sa ama na ginamit sa kanya. Nagsasabi ako ng totoo, Papa. Giit niya. At kayo? Bakit kayo nagbubulag-bulagang kayo nakikita na ninyong lagi nalang malapit ang mama sa kanya? Tumigil ka, Heaven. Napatayo si Robert. Lumalabis ka na. Hindi ko na alam kung paano ang pagpapasunod namin ng mama mo sa'yo. At iyan ang nagiging pag-uugali mo. Napapikit naman siya. Pero wala siyang balak na tumalikod at magpatalo. Sisirain ni Aris ang pamilyang ito, maniwala ka, Papa. Ang mama. Hinding-hindi pa kita napapadapuan ng mga palad ko, Heaven. Mapanganib na banta naman ni Robert. Pero huwag kang magsasalita ng anumang bagay sa mama mo. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi makapaniwalang lumabas ng library si Heaven. Pati ang ama ay hindi gustong pakinggan siya. Sa may puno ng hagdan ay nakasalubong niya si Aris. Isang nakakamatay na titig ang ibinigay niya sa binata bago siya tumakbo papanik ng hagdan. Sa buong magdamag na iyon ay nakabuo na siya ng pasya. Bakit pa bigla-bigla ka, Iha? Si Manuela sa anak. Kung sa bagay ay mabuting magkaroon ka ng ibang environment. Hindi lang dito sa hacienda. Tama marahil na sa mama sa Maynila ka ikaw magkolehiyo. Kaya lamang ay nagugulat ako sa biglang pagpapasya mong ito. Hypocrite. Gusto niyang isigaw sa ina. Kunwari nagulat pero alam niyang ikinatutuwa nitong mawala siya sa Villa. Magagawa nito ng husto ang kataksilan. Sinulyapan niyang ama na natiling walang kibo. Gusto niyang maawa rito. Sa labis na pagmamahal sa asawa, binulag ang sarili. Pati siya ay binabaliwala nito. Sinabi ko na sa inyong pinag-isipan ko ang pagkukolehiyo ko, Mama. Formal niyang sabi. Napagpasyahan ko kagabi na sa lola manirahan. Tawagan ninyo ang lola ngayon at bukas ay aalis din ako. Nang gabing iyon ay nagulat siya nang pasukin siya ni Aris sa silid niya. Anong kailangan mo? Pilit niyang itinago ang puot sa dibdib sa pamamagitan ng pananatiling formal. Heaven. Wika nito na hindi malaman kung ano ang sasabihin. Kung dahil sa ginawa ko kaya ka aalis, ay humihingi ako ng patawad. You don't have to go. Buo na ang pasya ko, Aris. Tiningala niya ito. Pag alis ko'y magagawa mo na ang lahat ng gusto mong gawin sa hacienda. Sa mama. Bigla ang paniningkit ng mga mata nito. Ano ang ibig mong sabihin? I don't want to play games with you, Aris. At gusto ko nang matulog. Maaga pa ang alis ko bukas. Sandaling nanatiling nakatayo ang binata, matagal siyang tinitigan at pagkatapos ay walang kibong lumabas. Magmamadaling araw nang magsimulang umulan. Gusto niyang matawa. Nakikiramay ang panahon sa nadarama niya. Nang umagang iyon kahit na gusto ni Manuela na ipagpaliban ang pag-alis niya ay nagpumilit siya. Inihatid siya ng mga ito sa estasyon ng bus sa kabisera. Ni hindi niya nakita kahit anino ni Aris ng oras na umalis siya. Pagdating niya sa Maynila, hysterical na lola ang sumalubong sa kanya. Itinawag ni Aris ng long distance ang trahedyang nangyari sa mama niya. Noon din ay bumalik siya, kasama ang lola niya. Sinisi niya ang sarili sa pagkamatay ng ina. Subalit inako ni Robert ang kasalanan. Inakala nitong kayang tawirin ng forward drive ang tulay na noon ay nagsisimula ng apawan ng malakas na agos. Sa kabila ng walang sumisi sa kanya ay nakadama na matinding usig ng budhi si Heaven. Tanging ang kaisipan ang ina na rin ang may dahilan kung bakit umalis siya patungong Maynila. Ang tanging konsolasyon niya. Kahit ang amay ganoon na lamang ang hinanakit niya dahil hindi siya pinaniwalaan nito. Ni hindi siya pinigil noong araw na iyon. Kitang-kita niya ang pagdurusa ng ama at ni Aris sa pagkawala ni Manuela. Matapos ang libing ng iyon ng ina, ay muli siyang sumama sa lola niya pabalik sa Maynila. Nang araw ding iyon ay tinawagan niya si Doña Amalia sa Maynila.
Kung hindi dahil sa kalusugan ng matanday kasama niya itong nagbiyahe pa uwi sa San Carlos. I'm sorry sa will ng iyong mami. Heaven. Ang matandang babae sa mahinang tinig. Nagiging simpatya ito. Maliban doon ay wala nang iba pang paliwanag para magkaroon man lamang ng justification ang ginawa ng mama niya. But this is my home, Lola. Sinikap niyang huwag mabasag ang tinig. At sa inyo rin. Ipinundar ito ng lolo para sa inyo sa atin. Bakit pa hintulutan ninyong mapunta sa isang estranghero? Tumikim ang matanda at matagal bago nagsalita ito. And when she did, it was the pain. Malaki ang naiwan sa iyo ng iyong mga magulang, Heaven. Kung ano man ang sinasabi ng testamento, let it be. At si Aris ay mananatiling hawak ang buong hasyenda. Napahikbi na siya ng tuluyan. You all trusted him that much, ha? Nasa tinig niya ang akusasyon at pagdaramdam. Kung nasa pangalan ng mama ang buong hasyenda, malamang na ipinamana niya ito lahat kay Aris. Tuluyan na siyang napahagulhol. At hindi na siya magtataka kung pagkamatay ng lola niya ay pamanahan din nito si Aris. Considering na ampo na matandang babae ang lalaki. Nang hapong iyon ay binisita siya ni Marco. Are you alright? Banayad nitong tanong kasabay ng pagagap sa mga palad niya. Namumugto ang mga mata mo. Tumango siya at pinuno ng hangin ang dibdib niya. I'm fine, Marco. I should be. Mapait niyang sabi rito. At sa paputol-putol na salita'y sinabi niya sa kababata ang nilalaman ng kanyang testamento. Bakit ginawa ng mama mo iyon? Nagtatakang tanong nito. This villa is a generation house. Hindi ba niya naiintindihan niyon, Heaven? That's what I thought. Iginala niya ang paningin sa malaking kabahayan. Mayroon niyong 6 na malalaking silid sa itaas, 2 guest room sa ibaba, isang paikot at malaking hagdan na tipikal sa isang lumang buhay Kastila. Maliban sa hindi ganoon kaluma ang villa dahil na-renovate na ito at talagyan ng mga makabagong amenities. Pero ipinareserba pa rin ang lumang arkitektura nito. The pieces of furniture are priceless. Ang grand piano na sabi ng lola niya, pabana pa mula sa papa nito. She wouldn't have left her home kung hindi dahil sa natuklasan niya sa pagitan ng ina at ni Aris. Marami siyang magagandang alaala sa bahay na ito. Dito siya lumaki at nagkaisip. At lahat ng ito'y mauuwi lang sa isang estranghero ng pamilya. Sa isang lalaking mulat-mula ay kinasusuklaman na niya. Hindi mo ba pwedeng ikontesta ang testamento ng mama mo? Ha, Heaven? Untag naman ni Marco. Baka wala siya sa sariling kaisipan ng panahong gawin niya ang testamento. Totoong wala. Anang isip niya. Her mother was seduced. Nakita niya kung paano manguyapit kay Aris ang mga babaeng kilala niya. That bastard uses charms on women. Para sa sarili nitong pakinabang. I still have to talk to a lawyer, Marco. Wika niya bagaman mabuhay ang pag-asang dala noon. Pero pansamantala ay dito muna ako. This is my inheritance at kailangang ipaglaban ko. Paano kung mag-asawa si Aris bago dumating ang takdang taning? Lumipad ang mga mata niya sa kababata. Hindi niya naisip iyon. At sa kasulok-sulukan ng puso niya ay may tinig na tila nagpoprotesta. At hindi malayong mangyari iyon. If Aris was the desperate to own the villa, gasino na mag-asawa ito. Maraming babaeng 2 palad itong tatanggapin. At isa na roon ay si Ali. Si Ali. Doong araw na ilibing ang papa niya ay naroon ito. Hindi ito humihiwalay sa tabi ni Aris na tila ba ito ang namatayan at kailangan ng suporta. At sa tuwing lalapitan siya ni Aris ay nakabuntot nito ang babae. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang hapding tila humihiwa sa dibdib niya sa kaisipang iyon. Saan ka pupunta? Si Aris mula sa likuran. Hindi ka ba marunong kumatok? Angil niya rito. Bakit ba mula noong hanggang ngayon ay basta ka nalang pumapasok sa silid ko? Sagutin mo ang tanong ko sa iyo, Heaven. Idiniin ang tinig nito na sumagot siya.
Ang mga mata nito'y nasa mga gamit niyang inaayos sa overnight bag. Uuwi ako ng Maynila. Kailangang ayusin ko ang showroom at ipagbilin sa assistant ko bago ko ito iwan. Sagot niya na ipinagpatuloy ang ginagawa. Kung ganoon ay sasamahan kita at kasama mo rin ako pabalik. Mula sa pagkakayuko sa kamay na patuwid ang dalaga. Hindi ko kailangan ng bodyguard sa Aris. Marami kang gawain dito sa asyenda. Isa pa'y sasamahan ako ni Marco. Huwag mo nang alalahanin yon. Mariing sagot nito. Kung pinagkaabalahan mong basahin ang ibang detalye sa testamento, nakalagay roon na nasa ilalim ka ng aking pangangalaga hanggang sa umabot ka sa edad na 21 and you just turned 23 months ago. May 9 na buwan pa bago ka. Marahas na mura ang pinakawalan niya. Sa loob ng 3 taon ay mag-isa akong namuhay kasama ang lola. Ni hindi sinabi sa akin ng papa ang tungkol sa bagay na yan. Tama ka. May hinahon na wika nito. Dahil buhay ang papa mo ay hindi ko binibigyang halaga ang clause ng testamento ni Tita Manuela. Pero ngayong wala na si Tito Robert, ay titiyakin kong masusunod ultimo tuldok sa testamento. Mabalasik siyang lumapit dito at pinagsusuntok ito sa dibdib. Mahigpit na hinawakan ni Aris ang 2 kamay niya. At wala ka sa sariling katinuan para pangalagaan ang sarili mo, Heaven. You are upset. Naglalagablab na tila apoy ang mga mata niya sa pagkakatingala rito. Hindi ko alam kung saan ka nanggaling. Basta ka nalang dumating sa buhay namin at nagulo na ang lahat. Huminga ng malalim si Aris at banayad siyang inihakbang patungo sa kama at iniupo roon. Ikaw ang nagpapagulo sa lahat, Heaven. Sinabi ni Lola Amanda na malaki na ang ipinagbago mo sa Maynila. Independent at matured ka na. Umiling-iling ito. No, you haven't changed at all. Ikaw pa rin ang dating Heaven na nakilala ko. Spoiled, selfish little brat. Nasaktan siya roon. Hindi niya akalain pati ang Lola Amanda niya ay nagiging topic siya at isiping ikinukwento siya nito sa ampun lamang nila. Maghihintay ako sa ibaba. Wika nito sa otorisadong tinig. At kung ako sa'yo, tawagan mo si Marco at sabihin ako ang maghahatid sa'yo sa Maynila and he's welcome to travel with us. Banayad itong isinara ang pintuan pagkalabas. Nang hapong iyon ay nakilala ni Mina si Aris nang sunduin ito sa Heaven sa showroom. Nice to meet you, Aris. Anito at tinitigan ng husto ang lalaki, with a friendly smile on her lips. You are exactly what Heaven told me. Dagdag ni Mina na hindi pinapansin ang palalaki ng mga mata ni Heaven. Tumas ang sulok ng bibig ni Aris sa tipid ng ngiti. Talaga? It must be to my disadvantage. Dahil hindi magsasalita ng magagandang bagay sa Heaven tungkol sa akin, Mina. Then you don't really know my friend here. Makahulugang sabi nito. Sabay sulyap kay Heaven na umuusok ang ilong. Tinampot ang bag sa mesa nito. Let's go. Padabog niyang sinabi at nagpatiunang lumabas. Itinaas ni Aris ang 2 kamay in mock frustration. Huwag mong intindihin si Heaven, Aris. She's a nice girl despite the terms. Then, I have to find it out. Makahuligang wika nito at nagpaalam na. Pwede ko bang malaman kung ano ang sinasabi mo kay Mina tungkol sa akin? Tanong nito sa dalaga na nasa sasakyan niya para lang mabasag ang katahimikang namamagitan. I couldn't believe that you said something in my favor. Wika nito sa naa-amuse na tono. Huwag ka mag-iisip ng kung ano-ano. Angil naman niya rito. I said you're sexy enough para patulan ka ng mama ko. Iyong biglang preno naman ni Aris ay muntik na siyang mapasubsob sa dashboard kung hindi siya nakahawak. Huwag mong uubusin ang pasensya ko, Heaven. Mapanganib nitong sinabi. Sana iyan na ang huling pagkakabanggit mo na nakakasirang bagay tungkol kay Manuela. Bilang anak na dumanas ng pagmamahal mula sa kanya, ikaw dapat ang nagtatanggol sa pangalan niya. Pero tingnan mo ang ginagawa mo. Hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng pruweba para sa walang kakwenta-kwenta mong akusasyon. You're nothing but a judgmental, self-righteous, and self-bitch. Nalaki ang mga mata niya sa sinabi nito. She was horrified. Sa buong buhay niya, sa lalaking ito lamang siya nakarinig ng mga ganong uri ng insulto. At sa kaibuturan ng puso niya, nakadama siya ng guilt tungkol sa mama niya.
Wala naman talaga siyang nakita kundi ang isang munting eksena sa guest room. Nang hindi siya kumibo, tahimik na pinaandar muli ni Aris ang sasakyan. Pagdating sa bahay ay dinatnan nila si Marco. "Hi, kailan ka dumating?" Nakangiting tanong niya rito. "Last night." Sinulya pa nito si Aris at tinanguan. Gumanti ng tango si Aris at nagtuloy na sa loob. "Sumunod din naman ako after 2 hours you left." Tuwing nasa Maynila si Marco ay sa tiyahin ng binata ito tumutuloy. "Oh, may sadya ka ba sa akin?" Tumingin naman ang binata sa kanya. At kapag kuway ginagap ang mga palad niya at ikinulong sa mga palad nito. "I thought this over last night, Heaven. Kilala natin ang isa't isa mula pa noong mga bata tayo. Hindi mo kailangang magbalik pa sa hasyenda. Tinitiyak ko sa iyo na hindi pa kakawala ni Aris ang Villa. It was a chance for a lifetime. And staying there for 3 months, and it's a waste of time." Huminga siya ng malalim. Maaaring tama naman si Marco. Sa maikling salita, i-give up ko na ang inheritance ko, ganoon ba? "You have no choice. I wondered why your mother gave such ridiculous provision. Gayong kahit saan daanin ay mawawala sa iyo ang Villa. Pag nagpa siyang mag-asawa si Aris, ay automatikong mauuwi sa kanya ang bahay, hindi ba?" Bagay na niyang naintindihan ang sinasabi nitong kawalang halaga ng mga provision ng mama niya. Natuon ang pansin niya sa huling sinabi ni Aris. Bakit sumusugat sa damdamin niya ang katotohanang maaaring mag-asawa si Aris? She hated him. Pero kapag napag-uusapan, maaaring may ibang babaeng mag-aangkin dito. Tila ba may pumipiga sa dibdib niya? What is wrong with her? Inilagay ni Marco ang kamay sa baba niya at itinaas ito. "We're childhood sweetheart, Heaven. At kilala natin ang isa't isa. Bakit hindi tayo magpakasal at kalimutan mo ang tungkol sa Villa? I have more than enough para mabuhay tayo ng maayos. And more or less, compatible tayo sa lahat ng bagay." Pamamanhika nito sa kanya. Umiwas naman siya ng tingin. "Pag-iisipan ko ang sinabi mo, Marco. Besides, hindi ko basta ibibigay ang Villa ng walang laban. At wala pang babaeng napupusuan si Aris para pakasalan. Don't be so naive. Madaling pumili para lang sa makasariling motibo. Heaven, marry me. Kalimutan mo ang Villa. Anyway, mamanahin mo ang buong hasyenda kapag namatay ang lola mo." Hindi siya kumibo at litong-lito. Nagkalakas loob si Marco na ipursige ang sinasabi. "Kakausapin ko ang Lola Amanda tungkol sa atin." Naging sunod-sunuran siya sa sinabi ni Marco. Nang anyayahan ito ng matandang babaeng doon na maghapunan, ay hindi tumanggi ang binata. At sa mismong hapagkainan ay hiningi ni Marco ang permiso ni Doña Amanda para pakasalan nito sa Heaven. "Nasa hustong gulang na po kami, Lola." Uwi ka naman ng binata. "At napagpasya na naming magpakasal." Masuyo nitong nilinga si Heaven na nakatuon ang mga mata sa pagkain. "Congratulations!" Si Aris sa eksaheradong pagbati bago pa makapagsalita ang lola nila. Pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, ay sa simbahan din ang tuloy. "Abay, dalhin mo rito ang daddy mo, iho. At nang magkausap kami." Uwi ka naman ang matandang babae. Si Heaven ay nag-angat ng mukha upang mahuli ang mga mata ni Aris. Hindi niya maintindihan kung ano ang nakapaloob doon, pero gustong manayo ng balahibo niya.